Blue one. Looks blue. Hi mga langga! Ako nga pala si Jen at andito ako sa New Zealand. Nagtatrabaho bilang isang dairy farmer kasama ang aking asawa na si Mike for almost 9 years na. At ngayon ay nagbe-manage kami ng isang farm. Para sa video natin na to, unahan ko na po kayo. Hindi po ako nagbabrag sa video na ito kasi this is something na pinaghirapan ko. Pero ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali makakuha ng cellphone dito sa New Zealand. Ang aking cellphone provider ay tinatawag na 2 Degrees. Sila na ang naging provider ko simula nung dumating ako dito way back 2015. Kung nagets niyo na, yes, ang aking phone ay True Plan. Kada 2 taon ay nag-upgrade ako ng phone. Pero hindi ko tinitrade in ang lumang cellphone ko. Kasi pinapasa ko yun sa asawa ko na si Mike. Si Mike kasi yung tipo na ayaw mong bilhan ng brand new phone dahil sobrang bilis lang masira. Ilang cellphone na po ang dumaan sa kanya at lahat yun ay nasira. Totally wrecked. Meron siyang isang phone na nasipa ng bull. Meron siyang isang phone na nasama sa pagrolyo ng silage bale. At ang ibang mga cellphone ay nababasa, nakakrak dahil nahulog, lahat-lahat na. Kaya naman pinapasa ko na lang sa kanya ang mga lumang cellphone ko kapag ako ay nag-upgrade. Pwede ko naman bilhin yung cellphone na cash, pero mas gusto ko talaga na i-plan siya. At ang binabayaran ko sa phone na ito monthly ay maabot ng $218. Kasama na doon ang bayad sa unit, ang monthly unlimited internet, cost ng group plan. Naka-group plan ako kasi sinishare ko kay Mike yung aking unlimited internet monthly. Bakit ko nga ba nasabi na sobrang dali lang makakuha ng phone dito sa New Zealand? Ito ay base sa aking personal experience mga langga. 9 years ago nung una akong kumuha ng phone plan. At alam niyo ba kung ano lang yung ni-require nila sa akin? Isang identification card at kopya ng aking visa. So yun lang yung ni-require sa akin 9 years ago mga langga at nirelease na agad yung unit. Sobrang bilis lang. Yun naman ang isang bagay na nagustuhan ko talaga dito sa New Zealand mga langga. Lahat ng mga proseso dito, nagawa nila para mapabilis yung tao. Tsaka halos lahat dito ay mababayaran mo na lang through internet. Kaya hindi mo na kailangan pang pumila. Experience namin sa Pilipinas na kailangan pa naming pumila ng sobrang napakahaba para lang mabayaran yung phone plan ng mama ni Mike. Kaya dito sa New Zealand, kung meron ka lang trabaho, maiengganyo ka talagang kumuha ng phone every year. Pero to be honest, hindi ko naman kailangan kumuha ng bagong phone. Kasi working properly pa naman yung aking old phone. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, pinapasa ko kay Mike ang aking lumang phone dahil sira na yung sa kanya. iPhone 11 Pro Max yung nasira ni Mike. At ipapasa ko sa kanya ang aking iPhone 13 Pro Max. At ito na ang aking gagamitin, ang iPhone 15 Pro Max. Importante talaga sa akin na maganda yung quality ng phone dahil ito yung ginagamit ko sa aking pag-vlog. Ever since nagsimula ako mag-vlogging mga langga, iPhone yung ginagamit ko sa pag-film. Maraming mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung ginagamit kong camera kapag nag-film ako. And yes, iPhone lang po yung ginagamit ko mga langga, hindi ako gumagamit ng DSLR. Although meron naman akong DSLR pero hindi ko siya ginagamit kasi hassle siya sa akin lalo pat nagvo-vlog ako sa trabaho ko. Sobrang bigat kaya ng DSLR dalhin. Isipin niyo yun, magmumotor ako tapos may bitbit akong DSLR. 'Di ba? Sobrang hassle. Kaya naman yung phone ko na lang yung ginagamit ko sa pag-vlog. At ito lang din yung ginagamit ko sa pag-edit ng mga videos. Hindi ako gumagamit ng computer or laptop para mag-edit ng video mga langga. Kasi hindi naman ganun kakomplikado yung aking mga videos kaya naman hindi siya ganun kahirap i-edit. Anyway, nag-unboxing pala ako dito. So, ang natatanging kasama lang sa box mga langga ay ang USB-C charging cable. Yes, wala po siyang kasamang power adapter or yung AirPods. Yun lang yung downside niya mga langga. Pero ayos lang kasi meron pa naman akong luma. Ikukumpara ko ito sa aking lumang phone which is yung iPhone 13 Pro Max. This one is a lot lighter. Kasi nga titanium na siya. Pero mas gusto ko yung aesthetic ng iPhone 13 Pro Max. Pero susubukan natin ang camera nito mga langga para naman makita niyo yung diferensya. Pero bago yun, isi-set up muna natin itong phone. Para ma-set up ko itong phone, kinailangan ko lang na idikit yung old phone ko dito sa bago. Talaga nga namang maganda rin ang camera ng iPhone 15 Pro Max. Pero sa totoo lang, kung hindi ko kailangan na ipasa yung aking old phone kay Mike, dahil nasira yung kanyang phone, hindi ako bibili ng bagong phone. Kasi halos magkaparehas lang din naman silang dalawa. Kikita nyo naman mula sa aking mga old videos na maganda rin ang kuha ng iPhone 13 Pro Max. Doon nga nanggaling ang mga katanungan sa akin kung ano daw ang ginagamit kong camera sa pag-vlog. So ayun na nga yung ating konklusyon mga langga. Kung hindi ko naman kinakailangan bumili ng bagong phone, hindi ako bibili. Lalo pa ngayon, uuwi kami ng Pilipinas para magbakasyon. Sobrang mahal kaya ng pamasahe. Alam nyo ba mga langga, nung binuko yung mga ticket namin, noon pa yung July, inabot yung presyo ng mga almost 8,000 New Zealand dollars. Nasa mga 270,000 pesos yon. At one way pa lang yun mga langga. At yung ticket naman namin ni Mike pabalik ng New Zealand ay inabot ng mga 4,000 New Zealand dollars. Nasa mga kulang-kulang 136,000 pesos naman yon. 'Di ba? Pamasahe pa lang, naku, ubos na lahat yung pera mo.
Kaya bago ka talaga umuwi ng Pilipinas, kinakailangan mo talagang mag-ipon ng mag-ipon. Kaya para sa mga tao na nag-iisip na pag nasa abroad ka, mayaman ka na, hindi po yun totoo. Dito sa abroad, nako, hindi po pinupulot ang pera. Kung ikaw ay nasa Pinas at may nagpapadala sa iyo na pamilya mo na nandito sa abroad, nako, ingatan at sulitin mo talaga yung pera na pinapadala sa iyo. May ibang mga tao kasi na dahil meron silang asawa o kapatid or pinsan or magulang na nasa abroad, grabe na sila kung makagastos. Request dito ng ganon, request dito ng ganito. Ang hindi nila alam kung gaano kahirap ang buhay sa abroad, lalong-lalo na kung hindi mo kasama ang iyong asawa or yung mga kapamilya. At may iba pa na i-chat ka lang kapag merong kailangan. Kaya naman kapag may tao na biglang nag-chat sa'yo, biglang nangumusta, nako, alam na yan. Siguradong may involved na pera yan. Yan yung mga nakakainis. Katulad na lang ng mga nababasa natin sa Facebook, yun bang conversation ng ninang at ng parent ng inaanak niya. Yun bang nanghihingi ng panghanda dahil birthday? Uwiin na lang daw sa isang bigay kasi matagal na siyang hindi nakakapagbigay sa kanyang inaanak. Hindi ako na-inform na ganyan na pala ang ibig sabihin ng pagiging godparent. Pero 'di ba mga langga, nakakainis yung mga ganun. At meron pang iba na halos pinapadala na nga sa kanila yung pera na sinasahod ng kanilang mga asawa, mga kapatid, mga magulang sa abroad. Tanungin pa sila kung saan ba niya dinadala yung pera niya. Napakadami pang mga sitwasyon na katulad nun mga langga. Kaya sana ngayong Pasko, kamustahin din natin yung ating mga kapamilya na nasa abroad. Hirap magpasko sa abroad at alam na alam ko yan mga langga kasi sa 9 na taon namin na andito sa New Zealand, isang beses lang kaming nakauwi ng Pasko. At yun ay dahil hindi nata-timing sa Pasko yung aming holiday. Kaya naman i-enjoyin talaga namin itong pag-uwi namin ngayong Pasko. Kahit na wala kami masyadong pera dahil sobrang laki ng ginastos namin sa pamasahe, ma-enjoy pa rin namin yan dahil ang mura ng mga bilihin sa Pilipinas. At sobrang excited na ako makakain ng mga local foods, lalong-lalo na yung mga prutas natin at mga gulay. At syempre, magro-road trip din kami. Iba mga langga, ano-ano yung mga namimiss ninyo sa atin sa Pilipinas? Anyway mga langga, malapit na talaga yung alis namin dito sa New Zealand papuntang Pilipinas. Medyo kinakabahan ako kasi first time naming bumiyahe na may kasamang bata. But at the same time, sobrang excited ko rin. Kasi ito yung unang Pasko namin na meron na kaming baby ni Mike. At ito yung pangalawang Pasko in 9 years namin dito sa New Zealand na isi-spend namin sa Pilipinas. Kaya extra exciting yung Pasko namin. Anyway, itong mga nakikita niyong mga baka mga langga, hindi po sila ginagatasan. Magtaka kayo kung bakit wala silang dede. Pero itong mga baka na ito ay gagatasan na next year. Dahil sila ay bubuntisin na ngayong taon na ito, kaya naman meron kayong mga nakikita na mga bulls dito sa herd na ito. At alam niyo naman na kapag nagbuntis na yung baka, magpuproduce na siya ng gatas. Sila yung mga tinatawag namin na mga replacements, mga R2s. At itong farm na ito, yung aming tinatawag na stock farm. Ito dinadala yung mga guya na inaalagaan namin sa farm. Tapos, after 2 years, binabalik dun sa main farm. At kung naaalala niyo yung aso, yan si Meg. Pinili siya ng amo namin para maging farm dog, kaso nga lang, hindi naman siya nadadala dito sa farm every single day, kaya medyo hindi pa siya magaling sa pag-guide ng mga baka. Pero she is learning naman. Ang bilis nga lang niyang mapagod. Kaya naman sa mga nagtatanong sa akin kung wala ba daw kaming farm dog, yes, meron pong farm dog dito but hindi literal na farm dog. Si Meg kasi ay more on pet kesa sa farm dog. Sometimes helpful siya, pero most of the time hindi. Anyway mga langga, yun lang yung ating vlog for today. Sana nag-enjoy kayo sa munting vlog natin. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-hi sa comment section. Kung bago po kayo dito sa aking page, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-follow, like, and share. Maraming salamat po ulit sa panonood. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga kababayan ko sa Tagum City. God bless you guys. Bye!